Hindi lang ilaw ang nawala sa sunod-sunod na brownout sa Luzon at Visayas, habang daan-daang libong consumer ang naapektuhan ng power interruption. Buhay ang binawi sa isang pamilya matapos mawala ang kuryente. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit. Bumalik na sa normal conditions ang Luzon at Visayas grids. Ito'y matapos ang 3 sunod-sunod na araw na isinailalim ito sa red alert, dahilan ng rotational brownouts sa maraming lugar. Sa pagtatala ng power distributors tulad ng Meralco, aabot ng higit 100,000 of consumers ang apektado ng pagkawala ng kuryente. Pero higit sa pagkawala ng ilaw, buhay ang binawi sa pamilya ni Mike Clerwin matapos pumanaw ang kanyang lolo. Nagsasuffer na po siya ng pneumonia for almost 10 years. And yun po yung isa sa ni-required ng doktor na kailangan niya mag-nebulizer daily para 3 times a day para maibsan yung pagkahapo niya po. Biyernes ng hapon, kalagitnaan daw ng pagna-nebulizer ni Lolo Apen, biglang nawalan ng kuryente. Matapos daw ang 3 oras, bumalik naman ito. Pero naabutan nilang hapong-hapo na ang kanyang lolo. Kapag alam niya pong kaya niya, pag gumana yung paramdam niya, okay pa po siya, hindi po siya magpasadala agad sa ospital. Una nang sinabi ng NGCP, numipis ang supply ng kuryente dahil sa mataas na demand sa gitna ng tag-init at pangalawa dahil sa pag-trip ng transmission lines na nagdulot ng disconnection sa network. Paalala ni Mike, hindi maliit na bagay ang brownouts dahil maraming buhay ang umaasa sa kuryente na matagal nang ipinapanawagan na gawing stable at abot kaya ang presyo para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, isinailalim muli ang Visayas Grid sa Yellow Alert mula 5 p.m. hanggang 10 p.m. ngayong Sabado. Ayon sa NGCP, sumipa muli ang demand habang manipis ang operating reserves ng mga planta.